Tumingin ka sa paligid. Ang nakikita mo ay ang pinakamalinis na lungsod sa buong Africa. Walang plastik, walang gulo, disiplinado ang bawat mamamayan. Sa bansang ito, bawal ang plastic bags at tuwing huling Sabado ng buwan, ang bawat tao mula sa pinakamahirap hanggang sa pinakamayaman ay lumalabas para maglinis ng kalsada. Ito ang Rwanda, isang paraiso. Pero 30 taon lang ang nakakalipas, ang mga kalsadang ito ay hindi nililinis ng walis kundi dinidilig ng dugo. 1,000,000 tao ang pinatay sa loob lang ng 100 araw. Paano naging Singapore ng Africa ang isang bansang dating sementeryo? May isang lalaki sa likod ng milagrong ito, si Paul Kagame. Pero narito ang nakapanindig balahibong twist. Ang mismong kamay na nagligtas sa bansa ay ang kamay din na inituturo ng marami na nagpasimula ng apoy na tumupok sa lahat. Si Paul Kagame ay hindi ipinanganak sa isang palasyo. Ipinanganak siya sa takot. Sa edad na 4 na taon, kailangan niyang tumakas kasama ang kanyang pamilya patungong Uganda dahil sa pag-atake sa kanilang tribo, ang mga Tutsi. Lumaki siyang isang refugee, walang bansa, walang kasiguraduhan. Dito nahubog ang isang lalaking hindi marunong ngumiti. Ang tanging alam niya ay survival. Sa murang edad, naging henyo siya sa intelligence at espionage. Hindi siya yung sundalong sumisigaw sa harap ng giyera. Siya yung sundalong tahimik na nakaupo sa sulok, nagmamapa at nag-iisip kung paano pababagsakin ng kalaban nang hindi nila namamalayan. Pero bago natin ituloy ang kanyang pag-akyat sa kapangyarihan, may isang katanungan na hindi masagot ng kasaysayan. Nung gabi ng April 6, 1994, isang eroplano ang binaril sa langit. Doon lulan ang 2 presidente. Ang pagbagsak ng eroplanong iyon ang naging hudyat ng pinakamalagim na genocide sa modernong panahon. Sinasabi ng opisyal na record na mga rebelde ang may gawa. Pero sa dulo ng videong ito, titignan natin ang mga ebidensyang nagsasabing baka ang tagapagligtas mismo ang bumaril sa eroplanong iyon para simulan ang gulo. Bakit niya gagawin iyon sa sarili niyang bansa? Ang sagot ay mas madilim pa sa inaakala niyo. April 1994. Isipin mo ito. Ang kapitbahay mo na kahapon lang ay kalaro mo ng basketball, ngayon ay may hawak ng itak at tinatanong ang pangalan mo. Ang radyo ay hindi nagpapatugtog ng kanta, kundi naguutos, patayin ang mga ipis. Ang mga ipis na tinutukoy nila? Ang mga Tutsi. Sa puntong ito, si Kagame ay nasa labas ng bansa, namumuno sa RPF o Rwandan Patriotic Front. Habang ang mundo ay nakatingin lang at walang ginagawa, si Kagame ay nagpasya. Hindi siya naghintay ng tulong mula sa United Nations. Hindi siya nakiusap sa Amerika. Dinala niya ang kanyang hukbo papasok sa Rwanda. Ang target, hindi lang sakupin ang teritoryo, kundi itigil ang pagpatay. Pero sa bawat kilometro na nilalakad nila, ang nakikita nila ay hindi mga sundalo, kundi mga bangkay na nakatambak sa mga simbahan at paaralan. Dito lumabas ang bangis ni Kagame. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, wala siyang emosyon. Para siyang computer. Nakikita niya ang bansa bilang isang sirang makina na kailangang ayusin kahit gaano pa karaming piyesa ang kailangang itapon. Huwag nating pag-usapan ang stats. Pag-usapan natin ang isang sandali. Amuyin mo ang paligid. Amuyin ang nabubulok na laman at tuyong dugo sa ilalim ng mainit na araw. Naririnig mo ang hiyaw ng mga tao, pero mas nakakabingi ang katahimikan ng mga namatay na. Sa gitna ng kaguluhang ito, pumasok ang mga tropa ni Kagame sa Kigali. Sabi ng isang testigo, nang makita nila si Kagame, hindi siya mukhang bayani sa puting kabayo. Mukha siyang kamatayan. Payat, nakasalamin at tila walang pagod. Sa isang utos niya, tumitigil ang putukan. Sa isang tingin niya, nanginig ang mga general. Dito nagsimula ang tinatawag na Iron Discipline. May mga kwento na ang mga sundalo ni Kagame na nagnanakaw o nananakit ng sibilyan ay binabaril din mismo ng sarili nilang kasamahan sa harap ng marami. Disiplina o kamatayan, walang gitna. Pero habang nililinis nila ang bansa, may isang tanong na nagsimulang bumulong. Saan napunta ang mga kalaban? Ang mga Hutu na pumatay, nasaan na sila? Sinasabing hinabol sila ni Kagame hanggang sa kagubatan ng Congo. Libo-libo ang namatay doon, hindi sa gutom, kundi sa bala. Ang tagapagligtas ba ay nagiging mamamatay tao na rin? Pagkatapos ng 100 araw, tapos na ang genocide. Ang Rwanda ay naging isang malaking sementeryo. Walang gobyerno, walang kuryente, walang pera. Dito na pumasok ang Kagame Way.
Ginawa niyang iligal ang pagbanggit ng tribo. Bawal sabihing Hutu ako o Tutsi ako. Lahat ay Rwandan. Pinilit niyang magtabi sa upuan ang mga biktima at ang mga pumatay sa kanilang pamilya para mag-usap at magpatawad. Isang psychological experiment sa buong bansa. Pero may kapalit ang lahat ng ito. Ang Rwanda ay naging parang isang high-security boarding school. Oo, maunlad, pero lahat ay nakabantay. Ang mga kalsada ay malinis dahil kung hindi ka maglilinis, may multa o kulong ka. Ang ekonomiya ay lumalago dahil ang lahat ng negosyo ay dapat dumaan sa disiplina ng gobyerno. Ngunit habang pumapalakpak ang mundo sa ganda ng Kigali, ang mga kalaban ni Kagame ay isa-isang nawawala. Ang mga journalists, nakukulong. Ang mga kumukontra, natatagpo ang patay sa mga hotel room sa ibang bansa. Sabi ni Kagame, hindi nyo kami pwedeng diktahan tungkol sa demokrasi. Noong pinapatay kami, nasaan ang demokrasi nyo? Just go ahead. Balikan natin ang open loop kanina. Ang eroplanong bumagsak noong 1994 na nag-trigger ng genocide. Sa loob ng maraming taon, ang Sisi ay nasa mga extremist na Hutu. Pero lumabas ang mga testimonya mula sa mga dating tauhan ni Kagame mismo. Sabi nila, si Kagame ang nag-utos na barilin ang eroplanong iyon. Bakit? Dahil alam niya na kung mamamatay ang presidente, magkakagulo. At sa gitna ng gulo, siya at ang kanyang hukbo ang papasok bilang mga bayani. Isang madugong chess move. Isinakripisyo ang 1,000,000 tao para makuha ang trono. Hanggang ngayon, itinatanggi ito ni Kagame. Propaganda lang yan ng mga gustong magpabagsak sa akin, sabi niya. Pero ang duda ay nananatili. Siya ba ay isang henyo na nagligtas sa kanyang lahi? O isang malupit na diktador na gumamit ng trahedya para maging hari habang buhay? Binago niya ang mukha ng Rwanda. Pero ang tanong, kayang bang burahin ng mga naggagandahang skyscrapers ang mga bungo na nakabaon sa ilalim nito? Sa kasaysayan, bihira ang kulay puti at itim. Kadalasan ang lahat ay gray. Si Paul Kagame ay isang bansa sa loob ng isang tao. Siya ang disiplinang nagpaunlad sa Rwanda at siya rin ang kamay na bakal na sumasakal sa kalayaan nito. Marahil sa isang bansang dumaan sa impyerno, kailangan mo ng isang demonyo para itayo ang langit. Ngayon, itatanong ko sa inyo, kung ikaw ang mamamayan ng Rwanda, ano ang mas pipiliin mo? Isang bansang malaya pero magulo at mahirap o isang bansang maunlad, malinis at ligtas pero kailanman ay hindi ka pwedeng bumatikos sa namumuno? Bayani ba si Kagame dahil sa pagbangon ng kanyang bansa o isa lang siyang diktador na magaling mag-marketing? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Gusto kong malaman kung nasaan ang linya para sa inyo, kauswagan o kalayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang malalim na kwento ng kasaysayan. Hanggang sa muli, paalam.